Ito yung tinataguan namin ng rugby dyan kasi mahalaman dyan dati. Tapos ito, tulugan namin. Katayo kami dyan. Tapos pag may bagyo ulan, doon kami. Naging street child kami kahit saan. Papuntang Alabang, Manila. Tapos na-DSWD kami ng paulit-ulit. Batang hamog, yan si John Paulo. Lumaking walang tatay, hinubog ng malupit na kapalaran, at lumaki sa lansangan. Yung napapaaway kami madalas. Tapos kasama kami sa may mga vision tayo, mga ganun, mga naga-rugby. Ganun. Unti-unting nagbago ang buhay ni John Paulo dahil sa pabalik-balik na pagdampot ng DSWD. Nakatulong rin sa kanya ang isang local Christian church na siyang nangangalaga sa kanya at ang kanyang pamilya. Tuwing linggo na pag-ating ko sa church, parang may maano sa akin na, sige magbago ka, ganito, ganyan. Yung lagi namin kinakabisad, doon sa loob ng church, in John 3:16, nagpadala siya para mabago kami lahat. Nagpadala siya na parang siya yung gagawa ng paraan para makaalis kami sa kasalanan. Patuloy ang pagbabagong buhay ni John Paulo. Sa katunayan, isa na siya ngayon sa mga nagre-rescue sa mga kabataan, katuwang ang DSWD. Gayunpaman, mahirap pa rin ang buhay para sa mag-anak. Nagtitiis sila sa maliit na kwarto, nangangalakal kapag may oras, at nagtatrabaho sa isang junk shop para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pag nakikita ko silang walang kain, ganito, ganyan, maasa sa junk shop. Parang naisip ko, parang bumabalik na unti-unti kung ano kami sa lansangan noon na parang nababalik ngayon. Na nahihirapan, yung aasa sa mga bigay ng ibang tao, ganun. Tapos ang maasa lang kung may mautangan. Yung parang ayoko na nakikitang ganun. Para mabigyan ng pagkakataon si John Paulo na makaalpas sa kasalukuyang sitwasyon, nag-qualify siya sa Bridge of Hope project ng Operation Blessing. Ang Bridge of Hope ay ang livelihood project ng Operation Blessing na naglalayong maitawid ang isang beneficiary mula sa pagkalugmok papuntang sustainable na buhay. Sumailalim sa mga training sessions si Paulo kasama ang kanyang nanay at kapatid. Kasama rin dito ang isang mentor na siyang aalalay sa kanya sa pangangasiwa sa sisimulang negosyo. Dahil sa inyong tulong at suporta, nabigyan si Paulo ng food cart business na pangdagdag sa pang-araw-araw na kita. Nagpapasalamat ako sa lahat tumulong ito dahil kung wala ito, hindi rin kami makakasurvive araw-araw. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong. Hindi na rin kailangang mangalakal ng kanyang pamilya. Gagabayan sila ng ating partner mentor para maayos na magampanan ng pamilya ang kanilang responsibilidad. Kada linggo rin sila minomonitor ng Operation Blessing. Matapos ang ilang buwan, bumisita ulit ang Operation Blessing kasama ang mga international leaders. Ang Director of International Programs ng Operation Blessing International na si Chase Delance nagkaroon ng pagkakataon na kumustahin si Paulo at makatikim na rin ng fish balls. On, Paulo. Thank you, Paulo. My name is Chase Delance. I am the Director of International Programs with Operation Blessing. We're here in the Philippines with Paulo, who is one of our beneficiaries of the Bridge of Hope program. It's a livelihood hunger relief program where we are really taking people from a cycle of suffering into a place of where they can sustain themselves and their families. We are partnering with churches so they are not only growing a business, but they are growing spiritually in their lives. From Paulo, myself, and all of our beneficiaries, thank you so much for giving to Operation Blessing so we can really change people's lives, and not only change their lives, but move people from death to life in the name of Jesus Christ. And by the way, this is fishball, local Filipino street food. Pretty good.